na lamang po yun kung tayo tatanggapin natin ang kaligtasan ngayon. Amen? Tayo pa yung magbabalik ng papuri sa ating Panginoon ang may ganap at saya, tuwa, kapiling natin Panginoon. Amen. Sumigaw sa galang ang pangalan ng Diyos! Amen! Praise the Lord!
ating nabilang sa panalangin ng araw.
It's the way it's yours, still the same.
Banal naming Diyos na makapangyarihan, sa gabi ito patuloy ka naming pinapupurihan at pinasasalamatan sa isang napakagandang pagkakataon na ibinigay mo sa bawat isa sa amin ng kalayaan. Kalayaan na ikaw ay aming pupurihin, pasalamatan sa Espiritu at katotohanan sa lahat ng mga pagpapala na walang sawang sa amin po ay iyong ibinibigay. Bagamat kami po ay nagpupulang, patuloy na nakagagawa ng pagkakasala dahil ng aming po mga kahinaan, nandyan pa rin ang iyong pag-ibig at kami iyong bibiyayaan ng pagkakataon na maitumpak ang lahat ng aming mali at mapunan, Panginoon, ng lahat ng aming mga pagkukulang, sapagkat ang pag-ibig mo ay laging sagana sa bawat isa sa amin araw-araw. Kaya muli kami naririto at nais namin, Panginoon, ilagay sa iyong mapagpalang kamay ang mga bagay na hindi kayang gawin ng aming pong kakayahan at lakas, sapagkat limitado ang magagawa ng aming isip at ng aming pong kalakasan. Subalit ko lahat ng ito sa mga salita, ipagkakatiwala sa iyong Panginoon, ay makatitiyak naman kami na hindi kami mabibigo sa lahat ng aming inaasahan. Kaya ngayong gabi, anuman ang mga suliranin ng iyong mga lingkod na nagtungo sa lugar nito at ang mga darating pa, kami po'y naniniwala na ito yung nababatin. At ito'y magiging dahilan upang lalo kami umasa na may Diyos na buhay at makapangyarihan na magpapala sa aming po mga buhay. Aming aangkinin, Panginoon, na ngayong gabi, ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ay ganap pong bibigayaan ng kagalingan. Aming aangkinin, Panginoon, na ngayong gabi, anumang kakulangan sa aming po mga buhay, ito'y mapupunan ng iyong pagpapala, Panginoon. At aming aangkinin na sa mga oras na pong ito, ang bawat isa sa amin ay buuing answered prayer. Kaya muli tanggapin mo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus na aming pong Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon.
At nais ko po kayong dalihin sa Ebanghelyo sa araw ng Linggo. At ito po ihango sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, kabanata po ay 1, mga talatang 6 hanggang 9 hanggang 8, at ito ay pagpapatuloy sa talatang 11 hanggang 28. Ulitin ko po mga kapatid, ang Ebanghelyo natin ngayong gabi. Hango sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, kabanata 1, mga talatang 6 hanggang 9, at ipagpapatuloy sa talatang 11 hanggang sa talatang 28. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayo'y sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nila tanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Hindi pala ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Mga kapatid, dito po ang mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. At muli palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakabasag ng mabuting balita, at nawa ito'y patuloy na magdulot sa atin ng kaaliwan at pag-asa habang tayo nandito sa mundo at nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kaya sa oras ito, tayo malaya na makaupo sa biyaya ng ating pong Panginoon. Muli, mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kapatid. At katulad nga ng naunang ipaabot kanina, ang gabing ito, ang gawain ito ay huling gawain sa taong ito ng 2020. Napakadaming naganap, simula January hanggang sa buwan ito ng Disyembre, napakarami pong nangyaring hindi inaasahan talaga ng maraming tao. So hindi natin ina-expect na mga bagay na nagaganap sa kasalukuyan ay talagang mangyayari. So balit ako'y naniniwala, sabi nga ng salita ng Diyos, ang lahat ng bagay ay ayon sa kapahintulutan ng ating pong Panginoon. Hindi upang tayo takutin, hindi upang tayo ay panghinaan, kundi upang ikaw ay lalong bigyan ng lakas ng Diyos na sa gayon lalo kang maging matapang, lalo kang maging masigla, at higit sa lahat lalo kang magtiwala, manampalataya sa ating Panginoon na anuman ang dumating at mangyari, hindi tayo pababayaan ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. So ang panahon ito mga kapatid sa Panginoon, sabi nga ay it is the most awaited time ng lahat ng mga tao, lahat mga Kristiyano especially, ang mga Pilipino. Bakit? Sapagkat every December, bagamat ito ipinagbawal na, sa mga inaanak, yung mga may ninong at ninang. So, tuwa ng mga ninong at ninang. Bakit? Sapagkat ipinagbabawal ang pagbabahay-bahay. Nakaligtas ang pamaskuhan eh. Diba? So, ipinagbabawal. Pero sa totoo lang mga kapatid, nandun pa rin yung excitement ng bawat tao sapagkat tayo magse-celebrate na tinatawag natin ng Christmas season. Amen ba? Sabi nga kanina, ano man ang dumating, ano man ang mangyari, may mga protocol man na pinapatupad para tayo ay mag-celebrate. Ang mahalaga sa puso natin, laging may kapaskuhan.
Amen. At ang dahilan walang iba kundi ang ating pong Panginoon na siya totoong reason kung bakit tayo po ay nagsa-celebrate ng Christmas. So kaya ba tayo mga kapatid, bakit excited ang marami pag dumarating ang ganitong Christmas season? Dahil nung una, sa totoo lang, hindi katulad ngayon na napakaunti na ng porsyento ng mga tahanan ang makikita mo may palamuti. Diba? Napansin nyo? Eh kahit sa bahay, wala. At sapagkat yung aking Christmas tree nandun sa likod ng aming bahay na hindi na nakatayo. Tandaan nyo yung tahanan, unting porsyento ng mga tahanan ngayon, ang makikita mong may dekorasyon ng pang-Pasko. May mga parol, may Christmas tree, at higit sa lahat, ang kinaaaliwan ng maraming bata ang mga Christmas light. Amen ba? So kapag ka nakakita tayo ng Christmas light, sasabihin ng mga bata, ay Pasko na nanay. Manghihingi na yun araw-araw ng palima-lima. Eh bakit? Pasko na daw. Christmas is a time of giving. Kaya nanghihingi na agad sila. Pero sa panahon din, sa totoo lang, iilan lang makikita mo mga tahanan na may palamuti, may dekorasyon. Tila ba ang paggunita at pag-alaala sa Kapaskuhan ay nakakalimutan na dulot ng pandemya. But of course, mga kapatid, sasabihin natin, Brad, hindi totoo yan. Kasi sa puso ko ay meron talagang Pasko. Amen. May dahilan para mag-celebrate ng Kapaskuhan. Dahil una, hanggang ngayon buhay ka. Amen ba? Hanggang ngayon nandyan ka. Hindi ka dinadapuan ng sakit. Amen ba? Pasalamat tayo sa Lord. Bakit? Sapagkat sa dinami-dami ng tinamaan, iningatan ka at protektado ka ng kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya mayroong reason pala para mag-celebrate. Pero dito sa ating binasag Ebanghelyo, mga kapatid sa Panginoon, ano yung misahe na ipinapakita sa atin itong si San Juan? Sabi nga po dito mga kapatid, una, yung dahilan. Bakit itong si Juan Bautista ay sinugo? So ano bang dahilan bakit itong si Juan ay ipinadala? Isinugong mauuna sa atin pong Panginoon. At kung babalikan natin yung Gospel last week, si John the Baptist din itong lida. Nabanggit ko doon na kaya siya dumating sapagkat mayroong dahilan. At ang dahilan nga ito si Juan Bautista para ma-fulfill, matupad kung ano yung sinasabi ng kasulatan o di kay hula ng propeta. Pag sinabing hula ng propeta, ang misaheng ito hindi galing mismo sa bibig ng propeta, kundi ang misaheng kanyang sinabi ay nanggaling sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya nang dumating sa propeta, ang mensahe ng galing sa Diyos, galing sa itaas, sinabi niya. Kaya sa lumang tipan, mayroong sumisigaw. So propeta isa-isa ang nagsabi na darating ang panahon na mayroong isang sisigaw sa ilang at magsasabing ihanda ang daraanan ng Panginoon. So pagdating ni Juan Bautista, nagkaroon ng katuparan. Yung sinabi ng propeta na ang mensahe kanyang sinasabi galing sa ating dakilang Diyos. Amen. So ibig sabihin, ang kanyang pagdating, una is the fulfillment. Ito'y pagtupad sa kung ano ang ipinangako ng Diyos. Kaya ako'y naniniwala, kung meron pa bang mga delayed na answer sa ating kong mga panalangin, huwag kang mag-aalala. Amen ba? Huwag kang maiinip. Bakit? Sapagkat darating din yung perfect time, perfect moment na ito'y ibibigay sa atin ng Diyos. Amen ba? Palakpakan natin ang malakas niya. Kaya, may dahilan ng kanyang pagdating at nakita natin yung napakalaking dahilan ng pagdating nitong si Juan Bautista. Hindi lang basta upang ituwid ang daanan ng Panginoon. Upang hindi lang basta kumbaga ay ihanda ang daraanan ni Kristo, which is ang puso ng mga tao. Pero meron pa rin isang napakagandang role kung bakit siya dumating. Ano sabi dito sa ating binasa mga kapatid? Ulitin natin. From verse 6 hanggang sa mga sumusunod, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Okay, at tinutukoy dito, hindi ibang Juan, kundi si Juan Bautista. Naparito siya upang magpatotoo. Magpatotoo, sabihin niyo, magpatotoo. Pag sinabing ikaw ay nagpapatotoo, pag dinala mo sa hukuman, ikaw ay ano? Ay ano? Witness, ano? Okay. Bukod sa salitang witness, medyo malalim, brother, witness. Ano? Testigo. Ayan. Pag ikisinabing ikaw yung nakakita, ikaw ay tumitistigo. Amen. So nagpapatotoo ka. Pinatotohanan mo na yung akusasyon ay totoo. Bakit? Sapagkat ikaw mismo yung nakakita. Pero dito mga kapatid, ano yung pinatotohanan nito si Juan Bautista? Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa
ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. So yun po yung sinabi dito ni San Juan na gagawin at ginanap nitong si Juan Bautista. Siya na parito upang magpatotoo tungkol sa ilaw. So to be a witness of the light, ang sabi po ng Bible, na si Juan Bautista ay naging testigo, buhay na patotoo, naging witness dahil tungkol sa ilaw. At ang ilaw na kanyang tinutukoy walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Amen ba? So ganoon din ang bawat isa sa atin. Kung si Juan Bautista dumating para siya maging patotoo sa mga Hudyo, sa mga makakarinig sa kanya, ano kanya ipatotoo tungkol kay Kristo, sa kabutihan ng ating Panginoon. Bagamat hindi pa siya dumarating ng time na iyon, ipinapauna na ni Juan Bautista na mayroong darating na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Amen ba? Ipinapauna na niya, siya na mismo nagpapatotoo. Brother, bakit siya magpapatotoo? Hindi naman siya propeta. Meron bang misahe nang galing sa kanya na mula sa Diyos? Balikan natin ang kanyang pinagmulan. Paano ba dumating to si Juan Bautista? Sapagkat ito'y lalang ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sabi po ng Bible, si Juan Bautista, nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, na si Elizabeth, kinasihan na siya ng Espiritu. Diba? Kinasihan na siya ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi pa man lumalabas itong si Juan Bautista, nasasa kanya na ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sasabihin natin, brother, hindi pa dumarating si Jesus Christ na sinabi ni Juan Bautista siya nagpapatutungkol sa ilaw, tungkol kay Kristo. Baka hindi pa sila nagtatagpo. Pero, alalahanin natin na sinapupunan pa lang ng ina ni Juan Bautista, kinasihan na siya ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, anumang bagay sabi ni Juan Bautista, nang galing sa pahayag ng Diyos. Amen. Kaya mayroon siya lakas na loob na na magpatotoo tungkol sa susunod na darating sa kanya. Dahil alam niyang hindi siya bibiguin ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya huwag tayo matatakot mag-anticipate ng magagandang bagay. Yung ibang tao ang ina-anticipate hindi maganda. Nagkaroon lang ng, baka ito'y COVID na. Diba? Grabe ang epekto ng pandemya sa mga tao ngayon. Totoo po mga kapatid, ang daming napaparanoid. Bakit? Sapagkat kaunting nabasa ang mga sintomas, ubo, hirap sa paghinga. Diyos ko po, dati naman may hika ito talagang darating ang oras, mahihirap ang huminga. Ayaw magpa-Medicare at siya talagang magiging automatic ay abay COVID. Sasabi, ayaw ko sa Medicare at ako automatic ay COVID. Iba napaparang din, bakit? Sapagkat sa mga nangyayari. Amen ba? Sa mga nagaganap, talaga namang ang mga bagay na nagaganap sa kasalukuyan, nakakasira maging ng perspective ng mga tao, higit sa lahat ng mga mananampalataya. Kahit matagal na naglilingkod sa Panginoon, sira pa din. Bumibigay pa rin, bakit? Sapagkat sa mga nangyayari. Samahan mo pa ng negative anticipation. Nagkaroon ka lang ng konting hingan, baka ako may sakit na. Kaya kaiisip, baka ako may sakit na, hindi ka na nakatulog magdamag. Kinabukasan, hinang-hina ka na. I-report ka na. Pinuntahan ka na doon. Di ba? Bakit? Sapagkat nag-umpisa lang saan? Sa pag-iisip ng hindi maganda. Negatibo agad ang iniisip. Pero maniwala tayo mga kapatid sa Panginoon, kapag ang puso natin puno-puno ng pag-asa, ang tiwala ay naka-Yahweh El Shaddai, maniwala tayo, hindi, sigurado may gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Palakpakan natin ang malakas na Yahweh El Shaddai. Kaya ang ganda ng kanyang pagdating mga kapatid, na siya'y nagpapatutungkol sa ilaw. Hindi pa man dumarating si Kristo, sinasabi na ni Juan, ang kayang gawin ng susunod sa kaniya. Bakit? Sapagkat yung kanyang isipan, hindi doon sa kasalukuyan, sapagkat doon sa darating, sa gagawin ng Diyos. Amen ba? Sa gagawin ng Panginoon. Kaya magandang bagay pala yun, sa ating pagdinilang ngayong gabi, na iisip natin, kasi kadalasan nandito, nasa present time, yung ating isipin. Brother, ito totoo nga naman. Sabi nga ng Biblia ay,
Huwag isipin ng para sa araw ng bukas. Diba? Tsaka na yun, pagka dumating na, ano yung ibig ko sabihin mga kapatid, sa po pwedeng gawin sa atin ng Panginoon. Amen. Ano sa po pwedeng ipagkaloob sa atin ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kaya po yung una mga kapatid, na ang totoong gawain, ano, ang role itong si Juan, kaya pumunta dito para maging witness of the light. At ito yung si Kristo, ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, kung ito'y gawain ni Juan Bautista, ito ipinapasa sa mga tao. Diba? Ipinapasa sa mga tao. Anong ibig ko sabihin? Na kinakailangan yung radiant na kanyang liwanag, ito'y ma-observe din ng iba. Hindi ibig sabihin, ikaw lang ang may liwanag. Amen ba? Naalala ko yung isang kwento. Mayroong isang negosyante na pumunta sa ibang lugar. Siya ay namasyal dahil na siya ay negosyante. Dahil siya ay negosyante, kaya siya ay pumunta sa ibang lupain. Kahit naman siya ay mamasyal, mag-travel around the world, ay kumikita. Kaya siya namasyal. At pag-uwi niya, naisipan niyang bumili ng pasalubong, souvenir para sa kanyang asawa, na hindi naman niya kasama na nag-travel. Sa isang bansa na kanya napuntahan, doon siya nakakita ng maganda. Na kanya nakita ng souvenir na ibibigay sa kanyang asawa ay matchsticks. Yun yung kanyang nakita na nag-glow siya. Nag-glow yung matchsticks na yon. Ngayon, pagdating excited siya at pagdating sa bahay, agad yung ibinigay sa kanyang asawa. Sabi sa kanyang asawa, ito yung maganda sapagkat it will glow in the dark. Mag-glow daw sa dilim. Eh, yung asawa naman niya ay excited. Bakit siya sabi sa wakas makakatipid sa kuryente? Bakit? Sapagkat meron ng ilaw na hindi kagagamit ng elektrisidad. Ngayon, nung gabi na, tinesting nito kanyang asawa, binuhay itong kanyang ipasalubong ng kanyang asawa. Pero na-disappoint siya. Bakit? Sapagkat sabi niya, hindi naman gumagana, hindi naman nag-glow in the dark yung pasalubong na binigay ng kanyang asawa. Imbis na matuwa, na-disappoint siya doon sa kanyang asawa. Sabi sa kanyang asawa, magpapasalubong ka na rin laang sira pa. Kaya na-disappoint siya doon sa kanyang asawa. Pero, sakali pa rin itong misis. Sabi niya, titingnan ko pa rin bukas. Dahil may nakasulat doon sa ilalim. Hindi niya maintindihan dahil sa ibang bansa binili. Ngayon, meron siyang kakilala na marunong magbasa nung lingwahe niyo. Kaya dyan doon dinala. Ano sabi nung kanyang kaibigan? Ang nakasulat daw, kinakailangan mong ibilad o ilagay sa arawan sa loob ng maghapon para magamit mo sa magdamag. Yun ang sabi, yun palang sikreto. Kinakailangan ma-expose sa araw para yung liwanag na yung energy na ma-absorb doon sa araw ay magamit pagkagabi. So, ang ibig sabihin ito mga kapatid sa Panginoon, na ang isang tagadala ng ilaw ni Kristo, ang isang tagadala ng pag-ibig ng ating pong Panginoon, kinakailangan ma-expose muna tayo sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Nasa gayon tayo ay magdala ng liwanag sa mga taong ang buhay ay nasa gitna ng kadiliman. Amen ba? Kaya mayroong role ang mga Kristiyano. Hindi lang tayo basta listener, hindi lang tagapakinig. Hindi lang basta tayo uupo, papalagpak at mag-amen. Kundi tayo ma-observe dapat natin yung kapangyarihan, pagmamahal ng ating pong Panginoon. Which is nakakalungkot minsan dahil hindi nating nakikita. Minsan, sapagkat parang lumalampas lang sa kabilang tenga, lahat ng ating napakikinggang aral na galing sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kinakailangan ma-observe mo din yung salita, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kasi ano magiging saysay ng ating patutuon kung hanggang labi lang? Naalala ko yung aking, madalas ko ito yung sinishare, yung aking kumpare, taga Marinduque. Kasi ako siyempre, taga-roon naman ba ako naging taga-Pulisyo. So ngayon, nagkumpare ako doon, katulad ko din sa larangan ng pangangaral.
pinakang sideline niya, kumbaga, extra income ay magtinda. Ano ang tinitinda niya ay yung mga healing oil. Ano, dito sa El Shaddai. May luya, may sampagita, may menthol, kung ano-anong flavor ang kanyang dala-dala. Pagkakahayo siya, pupunta sa ibang bayan, dala-dala itong silangis. No? O babalik sa kanila, dala pa rin itong silangis. Eh minsan, dahil sa aming pong, sa nature ng aming pong trabaho, o di kaya ipanawagan, hindi mo talaga may iwasan na sa kalagitnaan ng iyong paglalakbay, bigla kang aabutan ng ulan, tapos biglang iinit, habang ikaw ay nananakbo, nabasa ka ng ulan, biglang iinit. Kaya mayroong posibilidad na yung katawan ay maapektuhan. Eh yun ang nangyari sa kanya. Siya ay naulanan, nainitan. Kaya isang arawan, ayun, uubo si brother. Kaya sabi ni brother, bili na po kayo ng langis at ito'y maganda sa lahat. Nakakaalis po ito ng abo. Nakakaalis doon ng ubo, samantala siya'y ubong-ubong. Sabi nung kanyang kasister na binibentahan, brother, magpagaling ka muna bago ako bumili para masabing epektibo yung itinitinda mo. Eh siya nga naman, di ba ga? Mahirap maniwala, mahirap sabihin na effective yung kanyang itinitinda kung siya mismo hindi gumagaling doon sa kanyang karamdaman. Diba, hindi masasabing epektibo yung kanyang ibinibenta kung siya mismo mayroong sakit na sinasabi niya na pagagaling ang lahat ng sakit. So, hindi effective yung kanyang ginagawa. So, ano ibig ko sabihin? Bilang mga tagadala ng liwanag ni Kristo, kinakailangan yung effectiveness ng bawat isa sa atin, ito yung makita at maranasan ng ating kapwa. Amen ba? Merong nagsabi, brother, ay umalis ka na dyan. Saan daw aalis? Pinaalis kami saan? Sa payong ng simbahan. Kasi merong isang pastor na nakipag-debate, no? Talagang matindi yung kanyang pakikipag-debate. Sapagkat sabi niya, una, papunta sa opisina, titinga-tinga na siya. Nakita El Shaddai, pagkalaki-laki pangalan El Shaddai. So sabi nga nito si pastor, kayo pala yung El Shaddai, akala ko kasi hindi. Kasi ang kanyang pinakang front, may daladalang props para makapasok sa opisina. Yung kanyang mga palinda, ayan, like panlinis ng CR, kung ano-ano. Yun ang daladala niya, para lang makapasok sa office. So yun ang kanyang ginawang taktika para mapasok ang opisina. Ngayon pagdating niya doon, titinga-tinga na, El Shaddai, kayo pala yung mga nagtataas ng payo ng baliktad. So yung kanyang kagandang banat niya, bago siya mag-offer ng paninda, yung naganda kanya sinabi, kayo pala yung nagtataas ng payo ng baliktad. So, sa madalit salita, napunta doon sa usapan na ang El Shaddai ay nasa ilalim pa rin ng simbahan. Na hindi lumalabas sa simbahan. Sabi niya, Brad, akala ko ba ang El Shaddai ay hindi sakop ng simbahan. Ay sabi, hindi po ang El Shaddai ay charismatic renewal movement at nasa ilalim ng payong ng simbahan. Ibig sabihin, ang katurang nataral na pinapangaral, inilalabas dito sa ministry ito ay hindi nalalayo sa aral na tinuturo ng ating inang simbahan. Sabi ng gano'n, ganun ba? Kayo pala yung mga Katoliko. Sabi ng gano'n, kayo po yung Katoliko dahil nasa ilalim ng simbahang Katoliko. Ibig sabihin pala, brother, kayo ay nasa dilim. Wow! Diba? Ang bigat kaagad ng judgment. Kayo ay nasa dilim. Porque ba Katoliko, nasa dilim ka agad? Ino mo nga yung katabi mo, mukha bang madilim na eh? Yun ang kanya kaganda ng judgment. Sabi niya, kayo ay nasaan? Nasa dilim. Bakit? Sapagkat sabi niya, kung talagang kayo naliwanagan, na sinasabi ninyong pangangaral, o di kayo pagsunod sa aral ng Biblia, dapat lumalabas na kayo. Bakit? Sapagkat sabi niya, ang totoong naliwanagan, nakakaunawa sa katotohanan. May punto nga naman. Kapag ka naliwanagan, naiintindihan ang katotohanan. Brother, ano ba katotohanan sinasabi mo? Sabi niya, ito ang katotohanan. Sabi sa amin, kapit, baka kayo magulat. Ano yung katotohanan kanyang binabanggit? Sabi niya, kung talagang kayo'y naliwanagan, alam niyo ang totoo, na bawal sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Diyos ko po, hindi kami napasan of the cross. Yung ginawa ninyo, mali yan. Di tinamihan lalo namin. Gumaya ka kung gusto mo. Yung kagandang judgment.
judgment. Mali ang aming katuruan. Anong mali ang aral na aming tinatanggap sapagkat para sa Kanya, ang totoong naliwanagan, tumatalikod sa mga ganitong bagay. Amen ba? Hindi na dapat naglalagay ng hindi na dapat naglalagay ng anumang imahin sa mga dingding o di kaya sa mga sulok-sulok ng inyong bahay at mga tindahan. Yun ang para sa Kanya, ay naliwanagan. Pero simple lang naman ang aming nakitugon. Sa totoo lang, ang totoong naliwanagan, baliwala na sa Kanya yung mga ganyang bagay. Amen ba? Hindi na big deal sa Kanya kung mayroong rebulto o wala. Kung mayroong imahe o wala. Sabi ko nga sa Kanya, ay kung talagang kayo galit sa mga larawan, kayo galit sa mga imahe, kayo ba nakikipagpa-picture pa? Kayo ba mayroong picture frame sa inyong bahay? Nakasabit ba yung picture ng anak mo at asawa mo sa dingding ng inyong bahay? Sabi, ay oo naman, syempre, mahal namin sa buhay. O, mahal mo sa buhay. Amen ba? Yung asawa mo, yung anak mo, mahal mo sa buhay, biyaya ng Diyos. Ay paano pa kaya yung nag-alay ng buhay alang-alang sa ating pananampalataya ang hindi nating bigyang halaga? Amen ba? Kasi sa Kanya, hindi na malaking issue. Kung meron ka mga nakikitang imahe wala, ang mahalaga, ang totoo mong pananampalataya nakaayon sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang malakas si Allah sa Kanya. Kaya, mahirap paniwalaan yung mga tao na kung saan nagsasabing dala liwanag, pero hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos ang tinuturo, ang aral na kanilang ibinibigay. Amen ba? So nawa, bawat isa sa atin maging bearer din, ng liwanag ni Kristo. Maging tagapagdala din tayo ng liwanag ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sa panahon ngayon, ito yung magiging susi para lahat ay makaahon. Yung ating liwanag, brother, ano ba yun? Simple good act. Yung simpleng magagandang gawain, pagtulong sa kapwa. Nakapagdudulot tayo ng kalakasan ng loob sa ating kapwa. Amen ba? At ako na may saludo sa mga tao na talagang sa panahon ngayon, todo effort ang kanilang ginagawang pagtulong. Amen. Bakit? Sapagkat kinakailangan mong iahon. Kinakailangan mong mag-lend ng iyong kamay para lang abutin yung mga nadapa na sagay sila din makabangon. Kaya salamat kay El Shaddai. Bakit? Sapagkat tayo'y nandirito, malakas, hindi na pinsala, dahil ikaw at ako ang malayang gagamitin ng Diyos para magpabot sa kanila ng liwanag ni Kristo. Amen. So paano ba nakaka-affect yung ilaw? Kayo ba'y naka-experience ng maglakad ng as in totally walang ilaw? Gabing-gabi? Okay, maliit pa, lagi ko nararanasan na yun. Elementary, dahil nga sa amin matagal nagkaroon ng kuryente. Yung kadalasang ilaw ay siyempre gasera, ang gatong ay gas. Pagka ito ay aalis ang bahay, hindi mo pwede bitbitin yung gasera. Kasi na yung liwanag na ibibigay habang ito ay naglalakad. Diba, makakasagaba lang sa iyong paglalakad. Kaya kadalasan, ang gamit namin kapag gabi naman, lalabas ng bahay, hindi na gasera ang dala, walang flashlight. Mahal ang baterya. Yung everyday na merong tiger na nakadrawing, di ba? So yun ang battery ng mga flashlight na, stainless pa yung, lata pa yung lagayan nun. Okay, so ngayon, imbis na flashlight ang dala-dala, yung dahon na lang ng liyog. Yung dahon na lang ng liyog, pupulupot lang iyon, tapos yung dulo sisindihan. Habang nauubos naman yung dahon ng niyog, kami palapit ng palapit sa aming patutunguhan. Yung pinakang ilaw. Pero kapag wala kang masimuta dahon ng niyog, mangangapa ka na lamang. Dapat may mata yung iyong mga paa. Para sigurado mo yung iyong bawat hakbang. At mahirap. Sa totoo mahirap paglakad kapag hindi mo nakikita ang daraanan. Kaya napakahalaga ng liwanag sa ganung sitwasyon. Sa ganung sitwasyon. Kaya yung isang liwanag na meron tayo, kapag naipasa natin sa iba, sa totoo lang, buong komunidad maliliwanagan ng pagmamahal ng ating pong Panginoon. Nasagay makaahon din sila sa hirap o sa dilim ng buhay na kanilang pinagdaraanan. Amen ba? May mga tao kasi na akalain natin walang problema ang pinagdaraanan. Akalain natin na, brother, mukha namang walang problema yung mga yan. Pero deep inside, sa totoo lang, ang dilim ng kanilang buhay.
Bakit? Dahil puro paguluhan. Sino ba namang maliligayahang mabuhay kapag laging magulo ang tahanan? Hello? Sino ba namang maliligayahan na tumira sa isang tahanan na wala kang ibang maririnig kundi ang sigaw ng iyong mga magulang, ang awayan ng mga magkakapatid? Di ba? Pwede kayo maibigay sa kapayapaan, hindi mo na naisin na tumira sa ganung uri ng sambahayan. Pero may solusyon sa lahat. Amen ba? Kung gusto mo maging mapayapa ang sambahayan, subukan natin na ikaw na nakakilala sa liwanag, magbigay din ng liwanag sa kanya. Baka sakali ang kanyang isip na naguguluhan, kaya siya'y laging maligali dahil gulo ang kanyang isipan. Yung mga taong ganon, na imbis na harapin yung kanyang problema, dinadaan niya saan? Sa mga pasigaw-sigaw. Para lang marilis yung kanyang emosyon. Pero toong mayroon siya pinagdaraanan. At kinakailangan maliwanagan ang kanyang isip, makalman din ang kanyang emosyon, makapag-desisyon ng tama. At tayo inaasahan ng Panginoon na gagawin natin ang mga bagay nito. Amen. Kaya sabihin mo na sa iyong katabi, may liwanag ka ba? Nasagot yung katabi mo? Amen. Baka naman ligali ka na sa kanya ha. Hindi liwanag kundi ligali. So sabi dito sa ating binasa kanina, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagangalang Juan, naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Napakahalaga pala na makikita natin yung rason kung bakit tayo nagpapatotoo. Dito mayroon tinatawag na sharing sa gawain. Ano yung halaga ng sharing? Sabi, paulit-ulit binabanggit ng mga nag-EMC na mahalaga yung patutuo natin. Dahil may ginawa ang Diyos sa buhay mo na maaaring yung pinagdaraanan mo, nararanasan din niya. Nararanasan din ng mga nakakarinig. Bale, may dumadaan dyan na ang problema ay katulad din ng problema mo, baon sa utang. Parang ulit na. Teka ma. Ngayon, nung marinig yung patutuo mo na tinulungan ka ng Diyos na makaahusay ang pagkakautang, magkakaroon siya ng lakas ng loob, may pag-asa pa. Amen. Eh bakit? Si sister, nagsasabi, baon siya sa utang pero ngayon malaya na. At ang totoo siya pang inuutangan ngayon. Tapos nga dito pwedeng utangan. Makikita na yung halaga, yung halaga ng sharing, nandoon. Kaya ka nagpapatotoo sapagkat may ginawa ang Diyos sa buhay mo. So ano yung layunin? Bakit kinakailangan mong magpatotoo? Sabi dito sa ating binasa kanina, upang manalig ang mga tao dahil sa patutuo ni Juan Bautista tungkol sa liwanag, tungkol sa ilaw. Kaya napakahalaga din yung sharing natin. Bakit? Sapagkat hindi mo ipinagmamalaki yung iyong kakayanan, hindi mo ipinagmamalaki ang iyong sarili, kaya ako'y nagtagumpay dahil ako'y strong. No one can beat me. Nasasabi ng iba, malakas ako kaya ako'y nagtagumpay. No, hindi yung sarili mong itinataas. Kundi, ang layunin ng iyong sharing para yung mga nakaririnig, manalig, manampalataya na mayroong Diyos na buhay, makapangyarihan at kayang mag-ahon ng ating pinagdaraanan. Amen. Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag kang mahihiya. Nasagot. Amen. Brother, sila naman dito sa Gaway, sa totoo lang, meron ng mga pamilyar. Saan? Sa mikropono. Matik yung every Thursday, sino malakas ang loob ang tatayo upang ipagsigawan ang kabutihan ni Yahweh Shaddai? Talagang matik si Sister Aida. Kahit di pa tinatawag, lumalakad na pauna. Bakit sapagkat wala namang nakikipagunahan? Kaysa nga naman walang magpatotoo at ipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon. Siya. Bakit ako naniniwala araw-araw may ginagawang mabuti ang Diyos sa kanyang buhay? Kaya hindi siya nauubusan ng ipinapatotoo. Amen ba? Palakpan natin ang malakas ang Panginoon. Pero sa totoo lang, simpleng bagay, pero makikita natin kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi mangyayari. Amen. Yung paglabas mo na lang ng bahay, maaaring paglabas-labas ang pintuan mo, yung may humaharurot ng motor, nadanas ka. Pero dahil yung anak mo ay nagsentimiento pa, hindi ka muna lumabas. Inintindi mo muna yung anak mo nagsisentimiento. So, edi nakalipas na yun sana yung makakagana sa iyo. Ang ibig sabihin, ang lahat ng bagay
ay itinatakda ng Diyos. Amen. Diba? So, kinakailangan tayo magliwanag. Magpatotoo tungkol sa liwanag. Hindi dahil sa itinataas mo, iniaangat mo ang iyong kakayanan, kundi ang magiging beneficiary ng iyong pagpapatotoo ay yung mga nakakarinig. Hello? Hindi dahil sa ikinagmamayabang. Yung iba't pagka nagsisharing, nagmamauta na. Ay, ako pinagpaalam na Diyos, tumanggap ko ng ganito. Karami, biyaya, wow. Kaya tingin mo nakakarinig. Mamamay, si Sister Gay malapitan. Diba kahit may natitira pa doon sa sila, sabi niyang biyaya ay mautang naman. Pag dinapitan mo, Sister, may natira po. Wala na nga po ay. Hindi pa nga ako nakabayad sa lahat ng utang. Diyos ko po. Diba? Kaya mahalaga yung patotoo. Para yung mga nakakarinig, sabi ng ating binasa, manampalataya. Ibig ka huwag na tayong mahihiya. Ipagpatotoo natin. Napakahalaga ng bawat biyaya. Hindi naman sa, brother, parang ako nagiging mukhang mayabang. Hindi. Kung ang sarili mong itinataas, mayabang ka. Pero kung ang Diyos, okay lang, bakit pinararala mo si Yahweh Shaddai? Amen. Aba, hindi siya pinagmamayabang namin mag-asawa. Yung panalangin namin, ang dami namin prayers ng aking misis. Nung pamanguna, bago kami biyayaan ng anak. Talagang, Lord, bigyan mo kami ng biyaya. 3 years bago dumating yung biyaya sa amin ng Diyos. At nakasulat lahat yun. Pati yung magiging itsura ng aming anak. Detalyado. Kamukha ni brother. You know? Sinusulat namin, nagtatampo na si sister sabi, ba't puro kamukha mo? yung katawan, parang si brother. Yung mata, si brother. Sabi ni sister, pati yung labi mo, ilagay mo. Gusto ko yung labi mo. Sige, pati yung lips ni brother. Sabi ni sister, isa lang nakuha sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung bahala na kayo mag-isip nun. Dahil yung baby girl suppression, alam nyo na. Sabi ni sister, lang nakuha sa kanya, pero yung lahat abay sa akin lang. At syempre, i-include namin sa panalangin, Lord, ito daw ang bata, ito yung gabayan mo. Turuan ng may kagandahan at maging pagpapala sa marami. Kaya nakikita namin ngayon ay kung yung pagpapala ng Diyos may nararanasan. Eh bakit? Siyempre, smart. Smart. Kasi sabi ng aking bayaw, pumunta siya dun sa kanyang pinsan na yung kanyang kuya nagkwento tungkol daw sa multo. Tungkol sa multo, pinikwento doon kay Precious. Hindi pala tatapos ang kwento itong kanyang kuya. Sabi nung Precious ay, I don't care. Itong kuya naman nagkikwento, hindi na nagtuloy ng kwento, tapatawa na lang. Bakit? Sayang ang effort kung magkwento, hindi ka pa rin interesado. Bakit puro multo ikinikwento? Baka ayaw niya ng multo. Pero yung mga ganong bagay, sabi ko, ipinagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Sapagkat biyaya. Dahil nagpapatunay na yung panalangin mo noon, isinulat at pinagtiwalaan mo hanggang sa kasalukuyan, pinatutuhanan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya huwag tayong mahihiya. Baka gusto lang ng Panginoon ipagsigawan mo. Pasalamatan mo na. Sabi nga, pasalamatan mo. Hindi pa man dumarating. Thank you, Lord. Dumating na. May mga taong ganun, nagpapatotoo. Hindi pa man dumarating. Hindi pa man gumagaling. Pinagsisigawan na, salamat kay El Shaddai, magaling na ako. Pero may sakit pa din. Pero wag ka. Pakalipas ng ilang araw, cleared na ang kanyang karamdaman. Eh bakit? Ipinagpasalamat niya, hindi pa dumarating. Amen. Kapag ipinagpatotoo mo, yung mga taong mananampalataya ay totoo. Amen. At lahat tayo ay produkto dito ng patotoo ng ating kapwa. Ako naniniwala doon na hindi ka magtitiwala sa Diyos kung hindi mo nakita sa taong iyon na siya pinagpala at ginabayan ng kapangyarihan ni Yahweh Shaddai. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang kaya yung pinakang rason kung bakit sabi dito si Juan Bautista ay dumating upang magpatotoo tungkol sa liwanag, tungkol sa ilaw, at ang mga makakarinig nito, sabi dito, ay magkaroon ng pananampalataya. Kaya yung mga taong naliwanagan na, yan, maganda na ang lakad niya. Kasi naliwanagan na ang kanilang daraanan. Hindi na madilim. Katulad na banggit ko kanina, mahirap lumakad sa madilim. Hindi mo sigurado ang bawat hakbang.
Amen ba? Yung mga taong naliwanagan, maayos na ang landas sa kanilang tinatahak. Yan. Maayos na. Brother, ang ibig sabihin, maayos na. Kasi dati, kung kahit katangali ang tapat, pakiramdam mo, walang pag-asa, hindi mo matanaw yung kasagutan sa iyong mga pangangailangan. Ngayon, maayos na. Amen. Kasi may mga taong kahit liwanag, kitang-kitang daan, pero ang kanilang lakad, parang nagtatahi ng kalsada. Eh bakit? Kasi napalaban. Hello? Ngayon, inaayos na. Eh brother, ako ayos lang yung lumakad kahit napalaban tuwid pa din. No, hindi halata. Di ba may mga taong kinakailangan ang kanilang das na nilalakaran, maisaayos. Amen. Tinan mo yung uling katabi mo, mukha bang ayos na ang kanyang dinadaanan? Sabi sa kanya, sister, hindi ka na ba dumadaan? Saan yung brother? Sa inyo. Kung kayo madalas dumaan doon sa etik, ano kaya? Ay, sayang, mali yung akin na tayo. Di ba? Iba na. Huwag na lumasumpuman. Alam, isa kami ni sister, nung ang laki ng price, di ba, sa loto, sumigat, kulang-kulang 1 bilyon. Sabi, ako hihingi ng number kay sister talaga. Ako natutukso na manghingi ng numero. Magaling sa numero siya. Pero sabi ni Lord, bahala na. Pero talagang, sa totoo lang mga kapatid sa Panginoon, sabi ko dito, yung maayos na ang daan ng nilalakaran, hindi na dumaraan. Amen. Saan? Doon sa mali, bagkos doon sa tama, lumulugar. Amen ba? Kung ano makakasama sa iyong kapwa, tumigil ka. Kung alam mo makakabuti dahil alam mo, ay, piliwanag ang Panginoon. Hindi kinakailangan gawin para siya ay para siya ay maliwanagan. Pero kung makakasira sa kanya, yung sasabihin mo, yung mga tao kasi na feeling righteous. Yung pala choosy lang. Feeling righteous. Bakit? Sapagkat sila lang ang matuwid. Kung pulaan ang kanyang kapwa, gano'n na lang. Sabihin, ako na yung sister na iyan. Para may ibubugay, ba't kayo nandiyan? May mga taong gano'n na napaka-judgmental sa kakayanan ng kanyang kapwa. Kung ito'y makakabuti, sana'y nagkaroon ng kaayusan. Pero kung ito'y nakagulo, ibig sabihin, hindi liwanag ang dala mo, kundi kaguluhan. Amen. Kaya kailangan yung liwanag ang dalhin natin. Sapagkat ang liwanag ay nagbubuklod ng pagkakaisa. Nakikita natin na may kinakailangan ayusin, hindi gulo, kundi pagkakaayos na sa gayon nagbubuklod ng maganda. Amen. Ay, ang problema, brother, ako'y naliwanagan na, kaya ang daming pintas na makikita ko dyan sa sister na iyan. Baka naman na sobrang ng liwanag mo, Kinakailangan maging daan ng pagkakasundo, pagkakaayos, hindi nakaguluhan. Okay? Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya, tingnan nyo, nagkaroon bigla ng pagbabago ng setting. Doon sa verse 6 at saka hanggang 8, nagpapatotoo si Juan Bautista. Ngayon, nang may nakarinig sa kanyang ginagawa, kasi lagi may makakapansin eh. Nang may makapansin sa ginagawa ni Juan Bautista, na siya'y nangangaral, na siya'y nagbabautismo, sinong dumating? May nagsugo kay Juan. Sabi ng nagsugo, ipakilala mo ni sarili, sino ka? Ikaw ba ang aming hinihintay ng Mesiyas? Hindi. Sabi ni Juan Bautista, ikaw ba si Propeta Elias? Hindi. Isa ka ba propeta? Hindi. Wala sa anumang pagpipilian, sabi ni Juan, ang kanyang kalalagayan. Bakit? May nakakapansin sa kanya, kaya yung kanyang ginagawa, napunan ng mga tao. Amen. Ano ibig ko sabihin? Na kapag ka mabuti ang ginagawa mo, laging may nakakapunan. Amen ba? Pero, maniwala ka. Kung yung nakapuna sa mabuti mong ginawa ay isa, kapag ka mali ang nagawa mo, 100 na makakapuna. Diba? Para pabalik na brother, dapat ang makita ay yung maganda, napuna ng marami.
Yung isa dapat na pagtatakpan. Ay hindi. Kasi ang mentalidad ng tao, ang inaabangan lagi niya magkamali tayo. No? Yan lagi ang inaabangan ng tao. Kailan kayo magkakamali ito, sister na ito. Minsan pa kayo pinapanalag, kayo ba pagka ikinig-COVID, ako ko na lang sa iPhone. Yan yabang mo ay mapakinabangan mo. Kaya mga taong ganun, lagi kang binabantayan sa iyong mga ginagawa. Hindi para pumuna ng tama, kundi pumuna ng negatibo nating gawa. Amen ba? Yan ang ibig sabihin. Kaya si Juan Bautista, sa kanyang ginagawang pangangaral, sa kanyang ginagawang pagbabautismo, may mga nakapon na sa kanya, may mga nakapansin. Kaya nga isinubo yung mga alagad. Para tanongin si Juan Bautista, sino ka? Bakit mo ginagawa ang mga bagay nito? At minsan, pipigilan ka pa na sumunod at maglingkod sa Diyos. Bakit? Sapagkat para sa kanila, kontrolado ko ang iyong galaw, ang iyong buhay, at ako ang magdidikta ng iyong gagawin. No? Kapag ka ang Diyos ay ating nakilala, lalakad tayo sa kanyang liwanag, at ang liwanag niya ang magagabay sa atin hanggang marating natin ang totoong tahanang itinakda sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen ba? Pero basta ka na mayroong mga tao na susubukan tayong pigilin, pupunahin ka sa iyong ginagawa. Hindi yan ligid sa mga matagal na naglilingkod. Kaya ako simula na mag-umpisa sa gawain dito, binata pa lang ako, ang dami na kagad po ng akin natanggap. Buti sana ko mga positive comment. Okay lang, mag-i-enjoy ako. Abay, puro negative. Sasabihin nila, ay, ano ginagawa mo? Sayang ang buhay mo. Magtrabaho ka. Ay, ako naman pa, feeling tama, kasarap dito. Hindi yung ginhawa ang aking titingnan dito. Bakit? Kasi totoo lang ang ganitong panawagan, hindi ganun kadali. No? Hindi ganun kadali. Bakit? Sapagkat may mga panahon, ilalayo ka sa iyong comfort zone. Ilalayo ka. Para mga pamilya, di ba, ang layo sa kanilang pamilya. Salamat sa Panginoon. Bakit? Sapagkat inabot ako ng pandilig sa pulilyo, kapiling ko ang aking pamilya. Paano kung iba? Paano ko sa ibang lugar? Ang hirap makauwi ng tahanan. Paano kung mga ilangan ng iyong pamilya? Wala ka. Kaya, nung una pa man, ang dami na pumupuna. Sasabi, sayang ang buhay mo, El Shaddai mo. Pag nag-asawa kayo, wala kayo ipapakain, hindi pwede pakainin ng Biblia. Salamat sa Diyos. Bakit? Hanggang ngayon, kanin pa rin kinakain namin mag-anak. Ano? Hindi ba ako pumipila sa Bible para ipakain sa kanila mag-ina? Yung aking anak tumataba pa. Hindi Biblia kinakain niya. Ay, ibig sabihin, ka pababayaan ng Diyos. Maraming pumupuna, maraming nahahatak sa iyo para huwag kang tumuloy sa ipaglilingkod, pero tuloy lang. Bakit? Sapagkat patutunayan sa atin ng Panginoon, kailanman hindi siya nagkamali nang ikaw ay tawagin, at hindi naman ikaw nagkamali ng pagtitiwala sa ating dakilang Yahweh Shaddai. Amen. Kaya haplos yung mga likod ng katabi mo, sabi sa kanya, tuloy lang. Okay na yan. Para naman yung haplos mo, parang gusto mo na mangutang. Palakpakan natin ang malakas si Yahweh Shaddai. Okay. Okay, sabi ko dito, sinubo. Ano may sinubo kayo ang Bautista? Para itanong, sino ka? Ba't ginagawa mo mga bagay nito? Nasabi ni Juan, aba, hindi ako karapat-dapat maging tagapagkalas ng, sabi niya, ay panyapak. Ano nasusunod sa kanya? Which is si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo. Na hindi nila nakikilala, sabi ni Juan Bautista, nasa kalagitnaan ninyo, subalit hindi ninyo nakikilala. Bakit? Sapagkat sarado ang kanilang mga mata upang tingnan ang liwanag na daladala ng mabuting balita. Amen. At sa totoo lang natin, ganun din tayo, nasarahan ang ating isip tungkol sa mabuting balita. Ayaw natin magtiwala, ayaw nating maglingkod. Pero thank you Lord. Bakit? Sapagkat ngayon, niliwanagan ng Diyos ang buhay mo. Amen. Kahit may problema na, kahit may mabigat na pagsubok, hindi ka agad-agad bumibitaw. Sabi nga, kapit lagi sa Panginoon. Hindi kapit sa patalim, kundi kapit kay Yahweh El Shaddai. Amen. At yun yung magandang bagay na ating experience dito sa gawain ng Panginoon.
nakita mo ang liwanag ni Kristo. Palakpakan muli ang ating pong Panginoon at pinili ang ating Diyos. At ang hamon sa atin ngayon ng salita ng Panginoon, nalubat ng aking mikropono. Ay kainom ng wireless honey. Kung kailang huli tsaka nakatikim. Sa isang taon, ito yung gamit na gamit sigurado. Okay. So, ito yung hamon sa atin ngayon ng salita ng Diyos, ng ating Ebanghelyo. Katulad ni Juan Bautista, siya ay nagpatotoo tungkol sa liwanag, which is Jesus Christ. Amen ba? At yun din ang gusto ng Panginoon, tayo ay magpatotoo tungkol sa Kanya, be a bearer of His light. Siya tayo ay maging tagapagdala ng liwanag ng ating pong Panginoon. Hindi ka po pwedeng magbigay ng liwanag sa iyong kapwa na dirimlan kung totoong walang liwanag na tinanggapuhat sa Kanya. Amen. Dapat ang ating isip, ang ating puso, ang ating buong pagkatao at diwa na liwanagan ng mga salita ng ating pong Panginoon. Nasa gayon, yung magiging input natin sa kanila, yung ma-absorb nila galing sa atin, puro magaganda. Amen. Kaya iwasan natin na ang lagi mong input sa iyong kapwa ay negative. Pananagutan natin sila sa Panginoon. Amen ba? Amen mga mahilig sa chismis. Wala nang tamang ginawa yung pandiret chinichismis. Laging negative. Kaya tuloy, ganda-ganda ng tingin ni sister doon sa chinichismis mo. Nung chinismisan mo, naging pangit na. Pag nakikita, iniiwasan na. Kasi ang chismis mo doon sa sister, iwasan mo ito din, mangungutang. Ayun, tumatak sa kanya. Pero ilagay natin sa isip natin, mga kapatid, sa pagliwanag ng ating pong Panginoon. Huwag maging maramot, maging matulungin, bukas ang palad sa ating kapwa, na sa gayon, maraming mapagpala. Amen. Maramdaman nila na buhay ang Diyos sapagkat may tulong na dumarating. Amen. Palakpakan natin ang malakas na Panginoon. At tayo tumayo. At ngayong gabi muli tayong lalapit sa trono ng ating mahabaging Diyos. Kaya natin na habang nakalagay ang ating mga kamay sa tapat ng ating pong puso, at nakapikit ang ating pong mga matay, malaya nating damhin ang banal na pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. Banal naming Ama na makapangyarihan, sa gabing ito narito ang iyong mga lingkod. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat kung aming babalikan ang dati naming kalalagayan, hindi namin aakalain na hanggang sa kasalukuyan ay makakayanan namin tumayo at magpatuloy. Sa dami ng mga problemang aming kinaharap, sa dami ng mga pagsubok namin kung mga naranasan, kung wala ang iyong gabay at pagpapakilala sa amin, maaaring kami ay bumagsak at ngayon ay hindi na nagtagumpay. Kaya naman, sa gabing ito kami po ay manugod at taos-puso ang pasasalamat. Dahil nga sa gitna ng dilim na aming po tinatahak noon, dumating ang liwanag mo. Ang iyong mga salita na nagdulot ng malaking pag-asa sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat sa gitna ng matinding problema, sapagkat sa gitna ng matinding karamdaman, nakilala namin na may Diyos na nagpapagaling. Na sinasabi ng iba, wala ng lunas, subalit ng ikaw, Panginoon, ay nagpakilala. Nakita namin ang napakalaking pag-asa na mayroong magandang bagay na gagawin ka sa aming pong mga buhay. Sa mga problema namin sa aming puntahanan, sa problema namin sa financial, Panginoon, ang dami naming isipin kung paano kami makasosurvive. Pero dahil nga ang iyong katapatan ay nandiriyan, lagi mo kami tinutulungan, binibiyayaan ang kalaman kung paano namin mapagtatagumpayan ang lahat ng ito sa aming pong mga buhay. Salamat sa liwanag, salamat sa lakas, salamat sa pagpapala, salamat sa ikapangyarihan, at hanggang pa sa salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka tumitigil na kami po'y samahan sa bawat laban ng aming pong mga buhay. Kaya sa oras na ito, hayaan mo na ang puso mo ay mangusap sa ating pong Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat ng iyong mga pinagdaraanan. Nais ang Panginoon na ngayong gabi, maranasan mo ang tulong ng may kapal.
na ngayong gabi mapatunayan natin sa ating mga sarili na hindi mali ang magtiwala, na hindi mali ang umasa, hindi mali ang maglingkod sa ating Panginoon, sapagkat may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Ay aking gagawin sa'yo. Patuloy natin ipahatid sa Panginoon ang ating walang hanggang pasasalamat. Hallelujah. Salamat sa'yo, aking Panginoon. Pinili mo ako sa maraming lupon. Hinirang tinawa upang maglingkod. Buhay ko ngayon, may galak at lubos. Ang suliranin kapag dumarating, bigat ng pagsubok may mitri at daig. Ngunit ikaw ang Diyos na humirang sa akin, kaya't pagsamba ay aking gagawin sa'yo. Amen. Hallelujah. Hanggat ikaw Patuloy, ang Panginoon, tanggapin nakaluklok sa trono, hanggat ikaw ang nakaluklok sa trono, walang iba kundi ang iyong kapangyarihan upang maranasan namin ang masaganang pagpapala sa aming mga buhay.
ang puno'y magbunga o maranasan man ang pagbuhos ng ulan. Buwan at araw man ay di magpakita, mananalig pa rin, lulumpa pa rin Yes, God. sa Hallelujah. iyo, Yes, God. sa iyo. Panalangin Ama ng makapangyarihan. Ikaw ang nakaluklok sa trono, hanggat ikaw ang nakaluklok sa trono, hanggat ikaw ang nakaluklok sa trono, buhay ko'y di matitinag. Hallelujah. Salamat Panginoon at ngayong gabi, kami yung sinamahan sa aming pong pagninilay. Salamat sa iyong mga salita na aming pong napakinggan na nagdala sa amin Panginoon sa patuloy na pagtitiwala, patuloy na pag-asa Panginoon na lahat ng aming pinagdaraanan sa kasalukuyan ay lagi may kasagutan sapagkat ikaw ay nandiriyan. Aming aking ninyawe na ang aking mga kapatid na ito na hindi nagalinlangan na mag-alay ng kanilang oras upang ungkot makinig ng iyong mga salita. Sila po hindi nabigo sa kanilang inaasahan sapagkat kami naniniwala na sa pag-uwi namin ngayong gabi sa aming po mga tahanan ay taglay-taglay namin ang liwanag mula sa iyo. At higit sa lahat Panginoon, kami uuwing answered prayer. Kaya lahat na may karamdaman, maniwalang siya'y gagaling. Lahat ng kinakapos sa kanilang mga pangangailangan, we declare it right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Tayo tutulungan at pagpapalain ng ating Panginoon. Ano man ang ating labang kinakarap sa kasalukuyan, maniwala ka na may Diyos na nagpapala, na may Diyos na nagkakaloob, at higit sa lahat, may Diyos na nag-aakay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya Yahweh, muli, malaya namin binabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan, pasasalamat, pagtakil at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus, namin pong Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng answered prayers, sumigaw ng Amen! Palakpakan muli ng mataas ng Panginoon! At muli mga kapatid, ang ating pong susunod na pagtitipon ay mauulit sa January, no? Dahil ito po yung huling gawain natin ngayong taong ito sapagkat mag-uumpisa ng tinatawag natin na simbang gabi. So yun naman po ay kalakaran Pagdarating po ang 15 ng Disyembre ay wala nang gawain dahil ito yung preparasyon naman natin para sa simbang gabi na ginaganap ng ating pong simbahan. Okay? Kaya see you again on January mga kapatid sa pagdinig sa gawain ni Yahweh El Shaddai. God bless us.